Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 23 ng buwan ng Marso. Sa ating mga kahindik-hindik na headlines, balita, presyo ng petroleum products tataas na naman bukas, double digit. 18 pesos ang inaasahang itataas sa presyo ng diesel kada litro ng diesel. Pero nakapagtataka, Bakit na kayo? small player na Petrogas may price rollback. Ba't di kaya ng mga big three yan? Totoo lang kayo. Samantala, 2 araw na mas malawak na nationwide transport strike ng jeepney, bus at TNVS kasado sa March 26 at 27. Emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis, tiniyak na agad pipirmahan tagal. Pangulong BBM bumuo ng crisis committee kaugnay ng kaguluhan sa gitnang silangan. Halos 60,000 pulis ikakalat sa buong bansa sa bakasyon at Semana Santa. Kilosang Mayo 1 at iba pang aktivista nakalusot sa mga pulis nakapag-rally sa harap ng US Embassy. Dating Senador Antonio Trillanes sa default, nagsampa ulit ng panibagong cyber libel cases laban sa dating tauha 18 Marines. MRT-3 at LRT-2 dinagsa ng mga pasahero sa unang araw ng 50% fare discount. Isang taxi biglang nag-overheat at nagliyab. Nasunog habang natatraffic kaninang tanghali pero ang driver nakaligtas. OMG lakay, tag-init na! Warm at dry season sa bansa idineklara ng Pag-asa. Bye-bye amihan na talaga lakay. Tag-init na. At eto na mga kuyang maateng sa mga motorista, mga drivers. Pasado na bukas ang double digit na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Batay sa pagtayo ng oil industry sources, maglalaro sa 16 pesos hanggang 18 pesos ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel. Samantala sa gasolina naman ay maaring tumaas ng 9 pesos hanggang 11 pesos per liter. Posible namang tumaas ng 15 pesos hanggang 18 pesos ang kada litro ng kerosene at inaasang muling uutay-utayin ang implementasyon nito. Samantala, magpapatupad ng tapyas presyo bukas ang Petrogas sa mga karagdagan pa nilang sangay sa bansa. Sa abiso ng kumpanya, 5 piso kada litro ang magiging rollback sa diesel at gasolina epektibo alas 6 ng umaga, Marso 24 araw ng Martes. Maliban sa ilang piling sangay ng Petrogas sa Metro Manila na unang nag-adjust ng halaga noong nakalipas na linggo, ang bawas presyo ay ipaiiral din sa kanilang mga sangay sa mga sumusunod sa Luzon, Lingayen, Mabini, Bungalyon at Alaminos, Pangasinan. Gayon din sa Calatagan, Batangas, Silang Cavite at sa Dolores, Mangilag at Macalelon sa Quezon. Epektibo din ang 5 pisong rollback ng Petrogas sa kanilang mga istasyon sa Visayas at Mindanao.
Samantala, nakahanda naman ang mas malawak na 2 araw na nationwide transport strike ng iba't ibang grupo ng mga jeepney, bus, TNV drivers simula March 26 hanggang 27. Ayon kay Piston President Modi Floranda, ito'y kasunod ng kanilang naunang kilos protesta nitong nakalipas na linggo upang igiit sa pamahalaan ang kagyat na aksyon sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng petroleum products. Sa ilalim ng bagong buong alyansa No to Oil Price Increase Coalition, magsasama-sama ang grupong kagulong motorcycle, taxi at delivery riders, kasama ng mga Bus Employees Association of the Philippines at laban TNVS upang ireklamo ang matinding dagok sa kanilang kabuhayan. Kabilang sa kanilang mga pangunahing hirit ay ang pansamantalang pagsuspindi sa value-added tax at excise tax sa langis at pag-rollback sa presyo ng petrolyo sa 55 pesos kada litro at ang tuloy ng pagbasura sa oil deregulation law. Samantala, wala pang matinding epekto ang transport holiday ng grupong akto sa Metro Manila ngayong araw. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, karamihan sa mga na-monitor nilang aktibidad ng akto ay nasa Northern Mindanao at Visayas. Patuloy umano ang paghahanda ng otoridad sa mga kasado pang tigil pasada sa mga susunod na araw. Sabi ni Asilo, sa Camp Crame wala pa silang naaamoy na banta sa seguridad kahit magsabay-sabay sa protesta ang iba't ibang koalisyon sa Marso 26 hanggang 27. Narito si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Asan? Although wala naman po tayong monitor threats, pero kami naman po sa NCRPO ay nakahanda at yung ating deployed personnel ay naka-ready naman po. Meron tayong mga civilian contingents na maaaring mag-assist sa ating mga protesters or yung mga mag-rally. Ganun din po yung ating mga police districts ay mayroon po silang mga nakahanda na libreng sakay kung sakali meron man po tayong mga kababayan na may strike. Samantala, nanawagan naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang grupong Alliance of Concerned Transport Organizations akto na agarang tugunan ang krisis sa sektor ng transportasyon dulot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa panayam ng damdaming bayan kay Liberty Libay de Luna, National President ng akto, sinabi nito na umaabot na sa mahigit 2,000 hanggang 2,500 ang arawang gastos sa krudo, habang nasa 500 pesos na lamang ang niuwi ng mga driver na paghati-hatian pa nila ng kanilang konduktor. Panawagan din ng nasabing grupo ang moratorium o pansamantalang suspension sa pagbabayad ng amortization sa mga modernong jeepney na kanilang inutang na umaabot ng 39,000 hanggang 50,000 kada buwan ang kanilang ibinabayad. Narito si Liberty Libay de Luna ng akto. Yung moratorium na hinihingi po namin sa gobyerno na sana magkaroon ng agreement doon sa gobyerno natin, sa DOTR, sa ating LTFRB at kay Presidente Marcos na sana matulungan kami na wag munang magbayad kami sa mga bangko ng mga naka-modernize na mga cooperative at korporasyon nationwide. Hindi po talaga namin kaya magbayad ng amortization, sir. Bali, nanawagan po ako sa ating Presidente Marcos so sana bigyan niya na po ng payagan na po kami na makapagtaas ng pamasahe dahil kahit piso lang malaki pong tulong po sa amin yan dahil ang pasahero natin akyat at panaog at yan po ay pandagdag po ng aming pambili ng bigas at pambili ng aming mga ulam. Sa iba pang balita, nalusutan ng militanteng grupong Kilusang Mayo 1 o KMU ang mga pulis at nakapagsagawa ng kilos protesta sa harap mismo ng United States Embassy in the Philippines ngayong araw. Mula Plaza Ferguson at nagmarcha patungo sa embahada ang grupo upang kondenahin ang umano'y giyera Amerika at Israel laban sa Iran. Ito ay ayon sa grupo ay naglalagay sa panganib sa buhay ng migrante
migranteng manggagawa, nagpapataas ng presyo ng langis at sumisira sa kabuhayan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabila ng presensya ng mga pulis sa kahabaan ng Rojas Boulevard, nakalusot ang mga rallyista at nakapuesto malapit sa gate ng embahada kung saan isinagawa ang kanilang programa at mga talumpati. Binigyan diin ng grupo na ang patuloy na presensya ng puwersang militar ng Estados Unidos sa Pilipinas kabilang ang mga base militar, rotational forces at refueling facilities ay naglalagay umano sa bansa sa panganib na madamay sa umiigting na sigalot. Samantala, bumuo na raw ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng crisis committee para tugunan ang epekto sa Pilipinas ng krisis sa gitnang silangan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Press Officer Claire Castro na isinasapinal na lang ang dokumento para dito. Saan? Tumagi si Castro na magbigay ng detalye tungkol sa crisis committee at hindi rin ito binanggit kung sino-sino ang mga bumubuo ng crisis committee na ito. Pero ayon sa kanya, pangunahing tungkulin ito na tiyaking hindi maubusan ang supply ng langis at iba pang pangailangan ng mga Pilipino. Narito si Yusek Claire Castro. Sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Nasaan, Auntie Claire? 2 linggo na mahigit. Hindi pa natatanggap, lakay, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kopya ng inaprobahang panukalang batas ng Kongreso na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo suspendihin ang excise tax ng langis. Tiniyak naman ng Malacanang na agad itong pipirmahan sa sandaling mapasa kamay ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang dahilan para hindi agad pirmahan ang panukalang batas na sinertipikahan niyang urgent. Ito ang tugon ng palasyo sa tanong kung bakit hindi pa pirmahan at agad ipatupad ng Pangulo ang tapyas o suspensyon sa fuel excise tax, gayong mabilis naman itong inaksyonan ng Kongreso. Narito itong muli si Yusek Castro. The bill has not been reached the President as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. Suportado naman ni Senator Bam Aquino ang posibleng pagdedeklara ng State of National Emergency sa bansa upang matugunan ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ayon kay Aquino, nasa crisis level na ang sitwasyon sa bansa. Dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East, kaya kailangan na ang maagap na hakbang ng pamahalaan bago pa man lalong bumigat ang pasanin ng mga mamamayan. Sinabi ni Bam Aquino na sa pamagitan na nasabing deklarasyon, magkakaroon ang gobyerno ng kapangyarihang magtakda ng price ceiling sa mga bilihin at maglabas ng mabilisang ayuda para sa pinakaapektadong sektor. Narito si Senator Bam Aquino. Mahalagang mag-declare na sila ng state of national emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Nung tumaas yung presyo ng gasolina at diesel, ramdam na ramdam yan ng napakaraming Pilipino. So unang-una, pag may state of national emergency, pwede silang maglagay ng price ceiling sa mga essential goods. Pangalawa, yung ayuda na nilaan namin sa 2026 budget, ilabas na at ibigay na sa transport workers at suporta sa mga MSME. Mahalaga na walang magsasarang negosyo sa panahon ng krisis na ito. Samantala, mahalaga para kay Senator Sherwin Gatchalian na maibalik ang kapangyarihan ng gobyerno na busisiin ang negosyo sa langis ng bansa kasunod ng pagsirit ng presyo nito dahil sa gulo sa Middle East. Ayon kay Gatchalian, dahil sa oil deregulation law ay bulag na ang gobyerno sa sistema ng presyuhan sa langis gaya ng ating nararanasan sa ngayon. Kaya nais ng senador na maibalik sa Department of Energy ang kapangyarihang obligahin ang mga oil company na magsumite ng report
report kung ano ang basehan ng kanilang pagtaas sa presyo, kung magkano nila ito inangkat, gasto sa logistics o pagbiyahe nito, at kung magkano ang kanilang bentahan. Para kay Gatchalian, mahirap nang ibalik sa gobyerno ang negosyo sa langis tulad ng dati dahil lugi o hindi marunong ang gobyerno sa larangan ng negosyo. Mas magaling magnegosyo ang pribadong sektor kaysa sa gobyerno, kaya't kailangang pag-aralan ng mabuti kung dapat pa itong ibalik sa kontrol ng gobyerno ang negosyo sa langis. Ang gawin lamang ay amyendahan ang Oil Deregulation Law para bigyan ng mandato ang DOE na bantayan ang presyo ng langis sa halip na hanggang monitoring na lang sila. Samantala, eto na mga kuya ha, ayan kapit. Dahil inanunsyo na ng Department of Energy ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ba't Department of Energy ang nag-a-announce nito? Ha? Di ba dapat mga oil companies? May sabuatan ba sila? Ba't alam nila ito? Ba sila nag-a-announce? Epektibo bukas mga kuya ay meron ng increase na 6 pesos and 47 centavos kada litro ng gasolina. At ito naman sa diesel, malaki-laki 11 pesos and 88 centavos kada litro ng diesel. At sa kerosene naman ay tataas ng 13 pesos and 66 centavos kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, na mistulang spokesperson ng mga oil companies, patuloy na umapela ang ahensya sa mga oil companies na panatiling utay-utay o staggered ang pagpapatupad ng price increase. Hindi yan dapat moderate their grid sana ha? Ayan. Nauna nang nagbabala ang Department of Energy na posibleng pumalo ng hanggang 130 pesos kada litro ang halaga ng diesel ngayong linggo. Ayan. Bet sobrang taas na rito ha. Ayan. Samantalang sa US $1 lang ang tinaas per liter ha. May sarili ba silang lakay? May marami sila stocks, marami. Tayo? Meron din konti. Cute lang. Samantala, tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga mangingisda sa buong bansa. Ayon sa BFAR, bago pa ang tensyon sa gitnang silangan, nakalatag ng fuel subsidy programang bilang bahagi ng mas malawak na proteksyon sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sa ngayon, mahigit 10,000 mangingisda na ang nakatanggap ng ayuda sa iba't ibang rehiyon. Nakikipag-ugnayan na rin ang BFAR sa Development Bank of the Philippines para mapabilis ang karagdagang pondo sa programa. Sa ilalim ng Fuel Assistance Program, tumatanggap ang bawat kwalipikadong mangingisda ng one-time 3,000 pesos subsidy na ipinapamahagi sa pamamagitan ng cash card o voucher. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Abay, MRT at LRT2 dinagsa ng mga pasahero. Ngayong ipinatupad na ang 50% fare discount. Samantala, dating Senador Antonio Trillanes IV, abay nagsampa na naman ng panibagong cyber libel case sa laban sa dating 18 Marines. Samantala, isang taxi biglang nagliyab habang natatraffic kaninang tanghali. Pero mabuti naman at naligtas ang driver. Eto na, sabi ng Pag-asa, nagsimula na po ang mainit na panahon, tag-init, dry season. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, aloha. Oras, alas 4:31. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:38. Standby sa ating mga reports. Standby Ninong ng Bayan Noche Kaka sa Tondo, Manila. Abay, puro malulungkot ang mga balita. Ayon sa ating business correspondent Mr. Michael is my guy, ang palitan ng dollar ngayon mga misis umabot na ng 60 pesos and 30 centavos per US dollar. Wow! Umabot pa ng 61 to .
Samantala, ang sabi naman ng Malacanang, standby let Narciso, ang Malacanang, ang sabi, wala pa daw krisis sa langis sa Pilipinas. Aba, nagre-reklamo naman si Senate President Tito Sen. Abay, pagtaas ng presyo ng petroleum products sa Pilipinas, sobra-sobra kumpara sa presyo ng ibang bansa sa Asia. Allah! Eh, sabi niya, dapat ibasura na ang oil deregulation law. Standby man ang Milky Gunan emergency session para maaksyonan ang mapanukala na makatulong sa pagtugon sa krisis. Ipinapanukala, abay bilisan. At isang 25 anyos na Pinay sa Thailand, inaresto matapos mag-iwan ng maleta na may lamang bangkay ng sanggol sa isang toilet. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Tamisteya. Ganap ng alas 4:41 ng hapon. Sandali lamang sa mga report sa Let Narciso mula sa Malacanang, Raymond Paz mula sa Senado, standby Milky mula sa Kamara. Narito muna ang ninong ng bayan, si Ninong Noche Cacas. Nasa ang barangay sa Misteya? Barangay 123 ng Tondo, Maynila, Lakay. Aba, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wala naman ng 1, 2, 3 siguro Huwag sa mong 1, 2, 3. takbuhan, Noche, ha? Yan yung winner natin dyan. Dito pa rin sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Ito na ang ating winner sa Malakas Promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ito po mahabigan ang ninong ng bayan. Araw-araw Pasko. Sino ang maswerteng bibigyan mo na Aguinaldo ngayon, Ninong Noche Cacas? Noche. Lakay, Tami sa Teya, ang tawag nila dito ay Barangay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasi masagwa daw yun. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3. Parang gusto mo mapasayaw sa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lakay, isang Bisateya, isang lola, no? 83 years old. Ang si Lola. Ispatan natin na Lakay na nakikinig. Bukod sa pakikinig, nanunood pa ito sa ating DCRH. Ano pa ni Lola Basyang? Ayan, yung kanyang TV. Oh. At yung kanyang radyo naman. Abay, may TV na, may radyo pa. Ayan. Oo, may radyo. Ayan, yung radyo. Asan si Lola? Ayan. Ba, talaga naman ha? So ito si Lola. Ano po pangalan niyo, Lola? Jessica ho. Jessica. Jessica Soho? Jessica Dailisan. Dailisan. Aba, ano niyo si Steve Dailisan, Lola? Kamag-anak ho. Kamag-anak. Pero hindi ko
Hindi ko pa nakikita kung asawa ko kasi yun eh. Yung asawa niyo, ang kamag-anak Ang niya. Daylisan. Ayan, okay, Lola Jessica Soho. Ano ang latest na report po ninyo, Lola? Ano ba mga, ngayon, fini-feature po ninyo mga balita? May report po ba kayo sa oil price increase? Nakikinig lang ako. Nakikinig. Oo. Mataas. Ayan, okay, Lola. Ayan, dahil sobra pala ang sobrang pagsubaybay sa DCRH. May TV na, may radyo pa. Ayan. Dahil, kailan pa kayo nagsimulang makinig ng DCRH sa Lola Jessica? Matagal na ho. Kasi ang radyo ko eh. Ayan. Bata pa kayo. Nasira. 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 Nagulat Papalitan. pa doon kay yung kay Jotarok. Kay Jotarok. Ayan. Kay Jotarok. Akala ko panahon pa ni... Ano kaya sa inyo kay Leo Makalma. Ayan, opo, Lola. Akala ko panahon pa ni Paing Yabut. Ayan. Rod Navarro. Ayan. Okay, yes, Ninong Noche. Ayan, huwag nang patagalin. Ayan. Bigyan ka agad na agad si Lola bigyan Jessica. agad natin ng 1,000 pesos. At Ayan. siyempre, susundan agad natin ng MX3. Ayan, yung Ayan, ating dancer. palitan mo ng transistor mo, Lola. MX3. MX3. Ayan, MX3, Lola. At saka hindi lang yan, sa ating alagang Astron, alagang maaasahan, mabibili ito, Lakay at Miss Thea, nationwide, sa lahat ng appliance store, nationwide yung Astron. Ayan, medium component, Lola. Ayan. At siyempre, Bigyan mo yung ng ating chichirya si dalawang Lola. chichirya, oo, Lakay. Ayan. Dalawang chichirya. Ayan, abot natin agad kay Lola para may libangan siya habang Pang walang nakikinig. ulam, Lola Jessica. Ayan, pwede pong pang ulam yan. Bigyan ni Ninong Richard C. Ayan. Ayan, bigay ni Ninong Richard C. Dahil mainit ang panahon, bigyan mo ng payong si Siyempre, Lola. Bibigyan din natin ng payong, Lola. Ang problema kay Lola, hindi siya makakatayo ngayon dahil may yung kanyang paa. May karamdaman yung paa. Ganun po ba? Ayan. Kailangan i-foot massage yan, Lola, para makatakbo pa kayo uli. Nagtitinda ako eh. School supply. Okay. Naganda. Sa Almario. Tagal ako nagtinda dyan. Ganun ba? Napunta ka dyan si Susan eh. Susan Roses. Susan Enriquez. Susan Enriquez. Okay, sige Lola. Ayan, congratulations Lola Jessica salamat, Lola. Soho Daylisan. Maraming. Yan, magpagaling po kayo, Lola. Okay? Mula dito sa Barangay 1, 2, 3. Yan, para naman sa mga gustong manalo ng 1,000 pesos, manatili nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman kayo ang maswerte manalo sa aming DCRH malakas sa promo. Siyempre, kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako bilib. Ako naman si Aris sa 27, no chika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat Noche Kakas. Mula naman dyan sa Tondo, Manila sa ating DCRH Malakas Aguinaldo promo. 1, 2, 3, 4. Dapat natin intro kanina, Noche. Ayan, uli-buli, sandali lamang ha. Ayan, para sa mga taga-barangay 1, 2, 3 sa Tondo, Manila, ito para sa inyo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ayan, kapanahonan niya ni Lola Jessica Soho Daylisan. Ito na ang isa pang winner natin, Miss Thea, sa ating Kring Kring. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ito na si Kring Kring, si Jevic Parungaw ng Candaba, Pampanga. Jevic, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Anong apelyido mo, kuya? Parungo, kuya, o Parungaw?
Yes po, JB Parungo po. Parungo. Same person daw po siya. Po, sabi po ng aking sa akin. Ganun ba, kuya? Okay, kuya, hindi na tayo magpapaligo-ligo. Isa na ang tatanungin namin, ha? Anong himpilan ng radyo ang number 1 sa Metro Manila, Mega Manila, number 1 pa nationwide? Yun. Yes po, ang ating number 1 sa ating kauna-unahang radyo ng Pilipinas ay ang DCRH. Ang galing-galing mo talaga, Parang gusto Kuya maging JB. correspondent na, kuya. Ayan, pwede na maging reporter. Ayan. Sige, standby ka lang, kuya, at congratulations. Nanalo ka ng limpak-limpak na salapi. At eto na ang report mula sa Malacanang. Ang palasyo nanindigang wala pa raw krisis sa langis dito sa bansa, pero aminadong may price disruption. Hindi price disruption, Miss Lete. Ano lakay? Price manipulation. Oo. Masyado na tayong pinagsasamantalahan ng mga oil companies. Moderate your greed naman. Abay, pagka hindi kayo magpasintabi dyan, baka mamaya wag naman sana mangyari. Ano lakay? Yung nangyari sa Indonesia. Ayan, wag niyong galitin ng taong bayan. Ayan, binabalaan po namin kayo. Ayan. Hindi naman nananakot. Ano lang naman, paalala. Ayan. Tama. Reminder. Huwag naman masyadong greedy. Narito ang report mula kay RS14. Let Narciso, please come in. Miss Ulet. Lakay ni Shea, iginiit ng Malacanang na hindi pa isinukonsidera na mayroong oil price sa Pilipinas dahil nananatiling sapat ang supply ng langis. Ito'y kahit pa sumirit na lang husto ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Fidel Castro na sapat ang supply ng langis bagamat mayroong price disruption dahil sa nangyayari sa gitnang silangan. Pakinggan natin si Jose Castro. May dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. Ayon kay Jose Castro, nagpupusige rin ang DOE at ang pamahalaan na hindi mapatid ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Dagdag pa nito, kahit tumataas ang presyo, nais iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyernong protektahan ang taong bayan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso, at sana Mr. President, ayan yung sinasabing crisis committee, abay mag-meeting na kaagad, buuin na kaagad yan. Report mula sa Senado. Pagbasura sa oil deregulation law muling iginiit dahil sa sobrang taas presyo ng langis sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa sa Asia ayon kay Senate President Tito Soto. Idetalye mong balita, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Yamayo, nakakuha ng karagdagang dahilan si Senate President Vicente Tito Soto III pang iporsige ang pag-repeal o pagbasura sa umiiral na oil deregulation law. Ito ay nang ipakita ang isang chart na may pamagat na Asian Diesel Price Tracker na ipinadala sa kanya ng isang kaibigang negosyante. Makikita dito na ang Pilipinas ang may pinakamalaki ang itinaas sa halaga ng diesel kumpara sa ibang mga bansa sa Asia simula ng may gera sa Iran dahil naitala sa Pilipinas ang pinakamalaking oil price increase na 97%. Ang diesel sa Pilipinas noong Enero ay 54 pesos. Ngunit ngayon ay mula 108 hanggang 129 pesos na kada litro. Sa Thailand na 46% lamang dahil ang kanilang diesel dati ay 48 pesos, ngayon ay 70 pesos. Pangatlo ang Malaysia na 45% mula 28 pesos, naging 40 pesos ang diesel. Ang mayamang bansa ng Japan ay 38% lamang mula sa dating 62 pesos ay naging 86 pesos na ngayon. Diin ni Senate President Soto, abusado ang mga oil companies sa Pilipinas kaya't panahon ng i-repeal ang oil deregulation law.
Ito si Raymond. Raymond Advance para sa dito. Raymond. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala bang balak si na Senate President Tito Sen? Ayan, mag-special session at ipatawag ang mga may-ari ng oil companies magpaliwanag. Tama. Bakit sobra-sobra ang taas ng kanilang presyo ha? Kumpara sa ibang bansa sa Asia. Ayan, kahit na ba oil deregulation, hingan lang natin sila ng paliwanag. Mukhang sa mayor nakadepende pa lang sila doon sa aksyon ng Executive Department. Dahil yun ang kanilang binabantayan sa ngayon. Okay, di parallel investigation. Ayan, paano? Baka nabuntog na DJ. Baka maghintay tayo ng Pasko ng pagkabuhay. Wala pa rin. Wala pa rin. Dapat kumilos din. May paramdam lang sa mga oil companies na galit na ang tao. Ayan, ipaliwanag. Huwag namang sobra-sobra ang pagsasamantala. We need pagiging answers. greedy. Yes. Paliwanag lang naman. Ayan, Ayun, nagtatingin Mayor, kung ano magiging action dito dahil sa ngayon nga ay bakasyon. Bakasyon ang mga miyembro ng dalawang kapulan ng Kongreso. Bagamat even on vacation, kaya bukas merong mga meeting na at hearings na itinatawag sa Senado ang komite ni Senador Sherwin Gatchalian. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si R.Race Fuente, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At paalala na rin sa mga oil companies na masyadong nagsasamantala, Miss Teya. Ano lakay? Alam mo, nung naging issue rin ng langis no, na 80s ba yan o 90s? Merong isang opisina ng oil company dito sa Makati ang tinangkang pasabugan. Ayan, Kaya huwag niyong galitin ng taong bayan. Baka mamaya sila ang magalit. Abay, kayo rin po ang magsisidayon sa pagiging greedy. Sakim. Emergency session para maaksyonan ang mga panukala na matutulong sa pagtugon sa krisis. Ipinapanukala. Sino may panukala niyan? Manang Milky. Aris 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Nakayateya, umaapela ang Makabayan Bloc sa 2 kapulungan ng Kongreso na magsagawa ng emergency session para ipasana ang mga panukalang batas na makatutulong para maibsan ang epekto ng krisis sa langis. Ayon kay Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, makatutulong ang pababalik sesyon kahit ilang araw bagong Holy Week dahil maraming dapat aksyonan na mga economic relief measures. Kabilang sa isinusulong na hakbang at sinusuportahan ng Makabayan Bloc ay ang pagbuwag sa excise taxes at VAT sa langis. Napapanahon din ayon sa Makabayan ang pagpapatupad ng regulasyon at transparency para pigilan ng overpricing, repeal sa oil deregulation law at buwisan ng mga oil profits para mapondohan ng mga subsidy. Binatikos ng grupo ni Natinyo ang pag-downplay ng gobyerno sa sitwasyon at baliwalaan niya ang planong bumuo ng crisis committee kung hindi naman kinikilala ng pamahalaan ang sitwasyon na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Kung may papatawag ang emergency session, GPP nyo, ang dapat pag-usapan ay ang pro-people legislation, lalo na ang suspensyon ng value-added tax na ipinapataw sa mga pangunahing bilihin at mga serbisyo. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Nako, sabi na ating bubit na galing Hong Kong, Miss Teya, ha? Ayan, lakay sa Hong Kong, simula na magkaroon ng giyera sa Middle East. Ang itinaas lamang ng gasoline sa Hong Kong ay sa pesos ay 9 pesos and 40 centavos. Pero dito sa Pilipinas, 19 pesos and 50 centavos ay tinaas per liter sa diesel. Diba? 10 pesos and 50 centavos. Sobrang Doble-doble. pagsasamantala yan. Samantala, report mula kay Edniel. Philippine National Police nagkakasa ng simulation laban sa pagtaas ng krimen dulot ng oil crisis. I-detalye mong balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel.
Pinag-utos na lakay at Mistea ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsasagawa ng simulation o pagsasanay ng bawat police unit at regional officers sa maaaring epekto ng krisis sa langis. Pagdating naman sa krimen sa panayam sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo, pinag-aandahan ng hanay ang lahat ng maaaring senaryo kaugnay ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang dyan ang kawalan ng trabaho. Halimbawa ay dahil sa mga gasolinahang samantala nagsara dahil sa lockdown na supply. Sa datos ng PNP, 403 gas stations na ang naitatalang sarado mula nang pumutok ang pensyon sa gitnang silangan. Paniwanag ito nyo, kung maraming negosyo ang apektado o magsasara, baka dumami rin ng krimen tulad ng robbery, theft at looting. Pakinggan natin ang opisyal. At kamay nito sa ating GPNP simulation exercises ng all possible scenarios ang ating mga regional offices. Halimbawa, yung mga massive looting, yung po mga robbery. Kaya kaugnay nito, sabi niya, palakasin, gawing intelligence-driven ang lahat ng operations ng ating police regional offices para isagawa yung actual na operations sa mga grupo o individual na magsasagawa ng robbery at theft. Bukod sa mga nagsarang gasolinahan, 4 na ang naaresto sa hindi otorisadong pagbebenta ng petroleum products sa Ginobatan, Albay. Nagkakahalaga ng 2.3 million pesos ang nasabat na produkto sa mga suspect na wala namang mailabas na kaukulang permit wala sa Department of Energy. Ako si Adriel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, dalawang unexploded ordnance. 2 bomba nahukay sa Manila City Hall. Aba, anong bomba yan, boy? Panahon pa ng hapon? Ayan, mga vintage bomba yan. Aris number 29, Boy Laya Gonzales, please come in. Boy Laya. Lakay Deo, ayon sa Manila Police District, na-discovery ang construction worker na si Joseph Kanya, ang isang ininalanghan na grenade na MP2 at isa pang pampasabog habang nagsasagawa ng excavation na work sa construction site dito sa pinaka-quadrangle ng Manila City Hall. Agad na itinigil ang trabaho at inireport sa City Security Force sa pamagitan ni duty personnel Percival Baring na siyang nagpaabot naman ng impormasyon sa SMART unit. Responde ang mga tao na SMART at kinumpirma na mga natagpuan na unexploded ordinance. Kagad na isinalalim sa seguridad ang lugar at nilagyan ng perimeter upang maiwasan ang anuman insidente. Humingi rin ng tulong ang mga otoridad sa NPD Explosive Ordnance Disposal Unit para sa ligtas na paghawak at disposisyon ng mga pampasabog. Bandang alas 2:42 na magresponde ang AOD personnel. At patuloy ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa pinagmulan ng mga nabanggit na pampasabog na pinaniniwala ang posibleng naiwan panong panahon ng World War II. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kala ko malaking bomba na yung parang binabagsak pagka may giyera. Oo, yung malalaki. Ayan, atis na granada pala yan. Samantala, bago ang report mula kay James Galangke sa ating Sports at Showbiz. Abay, mga brethren, ayan, nag-imbita ang mga kuyang brethren sa Hustisya Masonica Lodge sa kanilang public installation na bukas. Ayan, Hustisya Masonic Lodge gaganapin dyan po sa Grand Lodge bukas na alas 2 ng hapon. Ayon sa kanilang worshipful master na si Justice Max De Leon. Incoming Master, Attorney Joshua Atienza. Senior Warden Judge Russell Ulado. Junior Warden Attorney Mac Runyes. Guest of Honor Speaker, Most Worshipful Past Grandmaster Frank de Monteverde. Inspirational Speaker, abay BJMP Chief General Right Worshipful Ruel Rivera. At samantaling ko na rin ating pagpapabot ng pakiramay mga brethren dahil ang butihing ama ng ating worshipful master sa Hustisya Masonic Lodge, Justice Max De Leon. Si Mr. De Leon po, yung kanyang butihing ama ay sinundo na po ni Lord at nakaburol sa kanyang tahanan sa Taal, Batangas. Justice Max De Leon, kuyang sir, kami po ay nagpapabot ng lubos na pakikiramay. At gawin na rin sa mga kaibigan at kamag-anak ni Dennis Beltran. Dennis Beltran. Ayan,
anak po natin namin kasama dito sa DZRH. Siya po ay sinunduran ni Lord kahapon. Nung last week. Last week ba? Ayan, kalo kahapon. Pero nakaburol pa rin sa kanilang tahanan. Lakay. Sa Cainta, Rizal. Yes. Report mula kay James Galange. 25 anyos na Pinay sa Thailand, inaresto matapos mag-iwan ng maleta na may lamang bangkay na isang sanggol sa isang banyo. James Galange, please come in. James. Arestado ng mga otoridad sa Bangkok ang isang 25-year-old na Pinay na nag-iwan ng di umano'y bangkay ng bagong silang na sanggol sa restroom ng isang mall na nakalagay sa itim na plastic bag. Base sa mga ulat, hapon na nitong Biyernes nang matukoy naman nakapansin ang nakasalid sa iniwang maleta at agad ay pinagbigay alam sa mga kinaukulan. Huli naman sa CCTV ang ginawang krimen ng babae kaya agad din natukoy ang kanyang pagkakilanlan habang kasalukuyang sinailalim naman sa forensic investigation ng katawan ng sanggol. Unang namataan ng mga pulis ang track ng blood stains sa kanyang damit at fresh pang mga tinurok na injection na stitches para kumpirma yung kapapanganak pa lamang ng Pinay sa bata. Ito si James Galange na DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalungkot naman. Showbiz, sports, Miss Thea. Alex Ayala pasok sa round 16 ng Miami Open. Idetalye mong balita, Millie Borja. Umani ng panibagong panalo si Alex Ayala matapos talunin ng Polish netter si Magda Linette sa round of 32 ng Miami Open noong linggo upang umusad sa 4th round ng torneo. Kontrolado ni Ayala ang unang set na kanyang tinapos sa loob lamang ng 40 minutes. Gayunman, lumaban si Linette sa ikalawang set at muntik pang maitulok ang laban sa deciding set. Mula sa 1-3 na pagkakahabol, nakabawi si Linette upang maagaw ang 4-3 na abante. Nagpalitan ng panalo sa mga sumunod na games ang dalawang manlalaro hanggang umabot sa 6-6 deadlock. Sa tiebreak, mabilis na umarangkada si Ayala at umabante ng 3-1 bago dagdagan pa ang kanyang puntos upang makalapit sa panalo. Nakapagligtas pa ng isang match point si Linette, ngunit tuluyan ang tinapos ni Ayala ang laban sa loob ng 1 oras at 48 minutes. Sa susunod na round, makakaharap ni Ayala ang 13th seed na si Karolina Muchova na kasalukuyang number 14 sa WTA rankings at may 14-3 win-loss record ngayong 2026. Ito ang magiging unang pagtatagpo ng dalawa sa WTA Tour. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja, at congratulations kay Alex Ayala. Galing-galing talaga. Sa showbiz, Miss Thea. Jake Cuenca at Rabia Mateo spotted together sa BGC. Idetalye mong balita, Angelica Cosme. Agad umugong ang intrigang may something kina Jake Cuenca at Rabia Mateo matapos silang maispatan together sa BGC. Ang dalawa nakuna ng isang netizen habang naglalakad hanggang sa magtungo sa isang restaurant. Dahil dito may nagsabing mukhang naka-move on na talaga ang aktor na huling nakarelasyon si Chi Filomeno. Habang si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo na may huling naging nobyo ang Kapuso star na si Jeric Gonzalez. Sa ngayon, wala pang ilabas na pahayag sina Jake at Rabia tungkol sa kumalat na pictures, gayon din sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Samantala, kung mukhang may makulay ang buhay pag-ibig, mayroon namang nagwakas na love story. Ang dancer-actress na si AC Bonifacio, single na raw ulit. Long story short, you're no longer in a relationship. Yes. Ang kumpirmasyon tungkol sa kanilang hiwalayan ng aktor na si Harvey Bautista ni-reveal ni AC sa Painfully Human podcast ni Edward Barber. Parang wag na natin ito. Para, I have to... Is there ever a time where you're never dating? I was like, now. Now. And I'm very proud of you. Because that is the first time I'm saying that anywhere, so... Oh, really? Well... You heard it here first! Hindi na naman idinetalye ni AC ang dahilan ng kanilang breakup ni Harvey na anak ng actor-turned-politician na si Herbert Bautista. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. At yan ang kabaw natin palatuntunang break time. The road is long. Lakay. Palitan ng dollar 60 pesos and 30 centavos. Ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Lakay, mainit na nga yung ulo. Mas mainit pa yung panahon. Ay, oo. Summer na!
Nagsimula na po ang summer season ngayon ba? Ngayong Lunes? Ayan. Kaya mag-ingat daw po laban sa mga health-related illness na maaring makuha dahil sa tindi ng sikatang araw. Ayan, kaya stay hydrated. Ayan. Inom po ng maraming tubig. At wag magpapaaraw. Huwag magbibilag. Para sa mga addict sa golf, ayan, dahan muna sa golf. Kalma lang lakay. At kung talagang di maiwasan, huwag kayong magtipid. Ayan. Kailangan ng Umbrella Girl. At yan ating palatunto ng break time. Ako po si Deo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Balansyadong balita. Susunod na. Henry Ur at Miss Kay Karen Oyong. Oras eksakto.